kapatid, nandito na naman po si Malo de los Santos at para magbigay ng reaction or opinion po dito sa ginawa ni Ansing na nung huling punta nila Daddy Frankie, nag-iwan ng pera na para mapalinis na po yung pagtatayuan ng bahay ni Oliver, nung bumalik sila, alam niyo po pala nga kapatid, kahit anong pigil natin na hindi maasar kay Ansing or magkaroon tayo ng inis, ay sinusubukan naman po natin mga kapatid. Pero sa kalaunan, pag pinapanood po natin ang mga sinasabi ni Ansing o mga katuwiran ni Ansing kay Daddy Frankie, talaga pong hindi mo maiwasan pong hindi ka mainis. Talagang nakakabwisit na rin po, talaga kung minsan po makakapagmura ka rin po, kung si Ansing lagi po ang ating panunuurin o tutunguhan, magkakasala lang tayo kay Ansing. Pero sa bilang isang reactor, commentator, ay hindi natin po maiwasan na hindi natin po punain. Nagagaya nga po nito, nag-iwan si Daddy Franking pera pero wala po nagawa ni hindi nalinisan. Kung hindi pa dumating sila Daddy Frankie, hindi pa nasimulaan magputol ng kawayan. Dito sa pamilyang ito ni sila Aling Ansing at hindi ko naman po linalahat. Pero may napansin lang po ako dito na hindi ko talaga maiwasan mag-isip bilang isang kapatid ni Oliver. Dapat po sila mismo ang magtulong-tulong na dapat magsimula sila, ipakita nila na kaya nilang gampanan ang tungkulin kay Oliver. Nalungkot lang ako kahit si Kuya Gigi, yung iba niya pang kapatid at si Ansing, ni hindi man lang nila na ipakita kay Daddy Frankie yung pagiging interesado sila sa kanilang kapatid. Kaya doon nakakalungkot po mga kapatid na nakikita natin na alam natin na wala silang interes dito kay Oliver. Na bukod tangi ang team ni Daddy Frankie, kahit nga po nagkaroonan, kasama na yung foreman, dapat po napormahan na yung pabahay kay Oliver. Pero bigo pa rin si Daddy Frankie dahil ang nakakalungkot po, yung sinabi ni Ansing na kung may motor, lalo nang mapapabilis. Alam niyo po mga kapatid, dinadahilan na lang nila po. Kung gusto niyong tulungan ang kapatid niyo, kahit hindi po kayo maghingi dahil responsibilidad niyo po talaga naman na pangalagaan ang inyong kapatid. Ngayon po mga kapatid, opinion ko to. Sa nakikita ko po dito sa pamilya ni Oliver, lalo na kay Ansing, wala silang kakayahan tulungan ang kapatid. Kaya nakakaawa po pagdating ng araw na ibinalik na nga si Oliver, ay kawawa talaga. Dahil wala akong nakita ni kay Kuya Gigi, ni doon sa dalawang kapatid na hindi nagpapakita. Wala silang interes dito kay Oliver. Dahil kung may interes sila noon pa ma'am, kahit isang buwan, napalitan man lang ang damit, napapaliguan man lang. Pero umabot sa loob ng 20 years na ganun ang kalagayan ni Oliver. Nakakalungkot lang po, di ba? Na tuwing makikita si Daddy Frankie, ano ang sasabihin ni Ansing? Daddy Frankie, sana mabilihan kami ng motor. Wala siya ngayon na ibang bukang bibig ay motor. Nakatatak na yan, lagi nandyan yan, parang paulit-ulit lang nagre-remind sa kanyang isipan yung motor. At nakakalungkot pa nga, 'di ba, yung follow-up check-up ni Oliver na naghati sila nila Daddy Frankie dahil si Daddy Frankie doon sa Baguio at si Risky
At si Mami Richelle po yung nagdala po sa pagamutan kay Oliver. Alam niyo po, nakakahiya na, Kuya Rizky, ba't wala si Daddy Frankie? Sabi niya, Kuya Rizky, sana mabiglihan kami ng motor. Kasi yung motor namin nagtatagas na ng langis. May ganun. Hindi man lang naisip ni Aling Ansing na yun ay si Kuya Rizky na kasama lang ni Daddy Frankie, yung team nila naghati-hati. Doon ko naisip na ang isip ni Ansing laging motor. Diba? Parang ayaw niya pa nung nalaman na wala si Daddy Frankie, parang ayaw niyang sumama. Nagising nga daw siya ng alas 3 ng madaling araw para excited dahil masasabi niya kay Daddy Frankie yung motor, no? Dito po yung nakikita natin sa isang pamilya na walang interest talaga yan na magabayan nila si Kuya Oliver. Nakakalungkot, di ba pa? Kaya ano po ang maiisip natin dito, mga kapatid? Kundi nakakaawa si Oliver pag once na ibinalik ni Daddy Frankie dahil alam natin na wala silang kakayahan pangalagaan ang kapatid nila. Lalong-lalo na po si Ansing. Dito naman kay Kuya Gigi, mapapagkatiwalaan. Pero hindi natin nakita dahil lagi nang wala si Kuya Gigi. Diba? Laging wala. Paano mapapangalagaan ni Kuya Gigi si Oliver? Paano mabibigyan ng pagkain kung lagi kang wala? Na nandyan lang, iaasa mo kay Ansing, magagabayang kaya yan ni Ansing? Ang iisipin niyan, wala silang maipapakain. Dahil yung kakainin ni Oliver para sa anak niya na lang. Diba? Nakakalungkot po, mga kapatid. Ang isa pa po na talagang nakakahiya po talagang ginawa ni Ansing. Mami Richelle, ano kaya kung mabilihan kami ni Daddy Frankie motor? Sana mabilihan kami dahil yung motor namin ay nagtatagas ng langis. Dapat pa ba yun? Alam mo, nakikita ko po sa likod ni Ansing, yung kapatid, yung anak ni Daddy Frankie, natatawala lang siya po. Pag once na may mga binibitawan na salita si Aling Ansing, nangiti na lang po yung anak ni Daddy Frankie. Doon dapat siya, naisip niya na nakakahiya, naririnig nung anak. Dahil bakit puro motor ang nasa isip ko? Na tutuusin, responsibilidad nilang ipagamot ang kapatid, pero ibang tao ang nagpapagamot. Pero dito, kaya inaangaan po namin si Daddy Frankie dahil ganun na lang siya. Kahaba ang pasensya niya dito kay Ansing. Kahit po nakikita namin na naiinis na rin. Kasi dapat po unahin muna yung kapakanan ng kapatid bago po yung mga sinasabi nilang motor. Kaya nga po, alam niyo po, mga kapatid, hindi ko po kalain na ganun siya. Ang akala namin mapagbigyan na ng kabuhayan ay makontento na. Pala hindi po. Dahil yung motor, gusto daw nila na pagkakakitaan, para daw may makain si Oliver. Hindi po yan. Pang sarili lang nila ang iniisip niya. Bakit lagi na lang ninyo, ang pangkabuhayan ninyo, inaasa dito sa mga tumutulong sa inyo? Nakatikim ka lang na tulungan, gusto mo nang ikaw na yung tulungan, ikaw yung beneficiary ni Daddy Frankie, hindi na si Kuya Oliver. Kaya alam niyo po, mga kapatid, nalungkot po ako nung pinagbawalan ng mga taga-DSWD si Daddy Frankie. Alam niyo kung bakit? Hindi nila alam kung ano ang kwento tungkol dito po kay Oliver. Pumunta sila sa pamilya ni Oliver at kinausap ng DSWD. Ano? Sa palagay niyo po? Para pagbawalan si Daddy Frankie? Para bawiin niyo si Kaya ninyong alagaan si Oliver?
Yun lang po ang tanong. Hindi ko po naman linalahat ng mga taga-DSWD dahil marami naman pong mabubuti. Pero dito sa nakita ko pong pinagbawalan si Daddy Frankie, ito po ay insulto sa inyo dahil si Daddy Frankie marami pong natulungan at napagaling. Mga napakalat-kalat sa lansangan na may mga depresyon, nagugutom. Pero napunuan nyo ng isang Daddy Frankie at kanyang team. Para ano po? Para ano po ninyong pagbawalan? Walang linabag si Daddy Frankie dahil yung pagtulong sa ating mga kababayan like Oliver, wala po yan pwedeng ipagbawal. Dahil sa loob ng 20 years, walang taga-DSWD. At ang pamilya nga ni Oliver, mga kapatid, hindi nga po nagampanan na pakainin, paliguan, bihisan. Inayaan nila na masahol pa sa hayop. Mabuti pa nga po ang baboy, napapaliguan ng 2 beses isang araw. Si Kuya Oliver, never po. Kahit 1 beses sa 1 linggo or 1 beses sa 1 buwan. Narinig ko noon si Ansing, 1 beses niya lang daw po napaliguan sa loob ng 1 taon. Gaano po ba katotoo yung napaliguan niya? Dahil nung matagpuan ni Daddy Frankie, si Oliver, hindi ako po maniniwalang napaliguan nyo ng 1 taon. Dahil yung buhok na lang, doon natin mapatunayan. Yung buong katawan ni Kuya Oliver, yung itsura ni Kuya Oliver. Diba? Kaya para sa akin po, napakahirap yung puro ngawa, wala sa gawa. No? Dito na lang po, para linisan, umaputol yung kawayan na sinasabi ni Daddy Frankie para magawa na ng bahay si Oliver. Pero hindi nyo po ginawa. Kayo na lang magkakapatid, tulong-tulong. Para hindi na po yung gumastos si Daddy Frankie, yung pagbayad doon, yung ibinabayad doon. Pandagdag na yun sa pabahay ni Kuya Oliver. Pero ano Ansing ang ginawa nyo? Sasabihin nyo, may multo. Sino po doon ang multo? Di ikaw, Ansing. Ikaw ang multo. Diba? Sabihin mo lang na, Daddy Frankie, hindi namin kayang alagaan si Oliver. Diba? Ganon dapat, prangka. Hindi yung mabilis kang kumilos kung may motor. Dapat ba yun? Kaya alam nyo po, mga taga-DSW na nanawagan po ako sa inyo. Bago nyo po pagbawalan si Daddy Frankie, isaalang-alang nyo po ang mga tinutulungan. Like Junjun, Bandam, Kuya GR. Saan yan po pupunta? Saan yan po pupulutin? Sa kansada? Sa lansangan? Mamumuhay uli sila sa lansangan? Gaano po ba ang mga konsensya nyo? Maawa po kayo sa mga taong natutulungan ni Daddy Frankie. Lalong-lalo na po kay Oliver. Dahil alam natin na hindi talaga yan po mapapanindigan ng kanyang mga kapatid ang pag-aalaga po kay Oliver. Asahan nyo po yan. Muling babalik si Oliver sa dati kung iyan po ay mapapabayaan, hindi mapapakain sa tama. Dahil sabi nga ni Ansing, wala siyang ipakakain kung walang motor. Dahil ano daw ang paghahanap buhay? Dahil yung kanila daw na motor, nagtatagas ng langis. Eh bakit hindi nyo ipagawa ng maayos? Bago nyo po gamitin. Diba? Dahilan lang yun po. Dahil interesado ka sa motor. Dahil ang ano sabi mo? Mabuti pa daw yung hindi humihingi ng motor na bibigyan. Yan po ay ang pamilya Reyes, kina Tatay Simon at ito nga kay Teacher Mary Jane. Diba? Nakakalungkot po. Nakakalungkot po na may ganitong tao. Diba? Na walang ibang nasa isip kundi ang motor. Kaya please, mga taga-DSWD, kailangan gumawa kayo ng aksyon
na wag niyong pagbawalan si Daddy Frankie dahil tunay siyang tumutulong. Kung siya man po ay kumikita po dito sa social media na revenue, iyan po ay pinagtutulong niya po dito sa mga taong nangangailangan like Mary Jean at Teacher Sally. Higit sa lahat kay Kuya Oliver. Marami po. Kaya mga kapatid, sana manawagan tayo sa mga taga DSW na ayaan na lang po na nila na tumulong si Daddy Frankie. Dahil Daddy Frankie is Daddy Frankie. No? Kaya ako ay nagpapasalamat po sa mag-asawa po kay Aling Rochelle at Daddy Frankie at sa team. Maraming salamat po sa malawak ninyong panguunawa po. Dahil kung ako po ay talagang naiinis na rin kay Ansing. Pero kayo, lalo na si Daddy Frankie, tinatawanan niya lang. Kahit inis na yan kay Ansing. Ano po? Thank you so much po sa mga patuloy na nagmamahal po kay Daddy Frankie at kay Aling Rochelle at sa team. At marami din pong salamat na patuloy nyo akong sinusuportahan, minamahal, Malu de los Santos po. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe kay Malu de los Santos, please subscribe po at pindutin nyo na lang po yung all button para lagi kayong updated sa aking mga reaction. Ano po, thank you so much sa mga viewers na nagmamahal. Kayo po ang the best na mga viewers na nagbibigay sa amin ng revenue. Hindi po halimbawa man po may tumulong man sa amin po, maraming salamat. Yung mga sponsor na patuloy po talagang nagmamahal kay Daddy Frankie. Ako, lubos na nagpapasalamat po sa mga viewers talaga na nandyan sila. Kayo po ang the best sa amin, mga kapatid. Thank you so much. We love you so much. God bless you po. Sana po ay ingatan kayo ni God na sana patuloy lang po tayo ang pagtulong sa ating mga kababayan. Kung may itutulong, salamat. Kung wala naman, salamat po. Basta panoorin nyo lang po ang mga vlog namin, lalong-lalo na po ang team ni Daddy Frankie po. Panoorin natin at Aling Rochelle. Thank you! Bye-bye! We love you!